Maligayang pagbabalik po, latest weather update tayo no araw ng Biyernes, November 24, 2023. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan muna mag-like and subscribe para ma-update ko kayo mamaya sa lagay ng ating panahon. So as of now, no, apektado po ang ilang bahagi ng South Luzon area no na natawag natin na shear line na siya nagbibigay ng malakas at mahinang pag-uulan madalas tuwing hapon or sa gabi. Hypnosis natin shear line na siyang nakakaapekto sa ilang bahagi ng eastern section of Southern Luzon. Easterlies naman ang nakakaapekto sa ilang bahagi naman ng Visayas at ng Mindanao. So kung makikita nyo hanggang ngayon nga apektado pa rin tayo ng shear line, especially po sa may northern at eastern Samar po. Doon po lubog po mga kabahayan, mataas ang pagbabaha. Hanggang ngayon hindi pa rin po masyadong humuhupa dahil nga po patuloy pa rin ang pag-uulan dala ng shear line. Tulad na aking sinasabi, kahit wala pong super typhoon o mga bagyo, dapat anumang oras ay nakaredy tayo, especially po sa mababang lugar dyan sa Metro Manila. Lalo na po ngayon, no, may banta tayo ng malakas sa pag-uulan, ay linisin na po yung mga kanal, yung mga basura na nakabara sa mga stair at mga kanal, at nagiging main cause po kasi yun ng pagbabaha kapag hindi natanggal, no, hindi nakakadalo yung mga katubigan. Pinag-iingat po ngayon pa lamang at sinasabi ko, etong shear line nga ay parang bagyo din, parang super typhoon din. So dapat maging handa tayo, hindi yung puro bagyo lang ang ating pinaghahandaan. So sa ilang bahagi naman po ng Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region, Aklan, Capiz, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental po. Maulap na panahon hanggang mahina hanggang sa malakas na pag-uulan ng posibleng maranasan mamayang hapon po at hanggang sa gabi. So mag-ingat po kayo yan sa mga area po na ating nabanggit. Heavy rainfall po, no, at rainfall shower ang posibleng maranasan dyan. Kaya maging maingat, maging mapagbantay. Sa area naman po ng Cordillera Administrative Region, Cagayan, kasama po ang Babuyan Island, Isabela at Quirino, ay maulap po na panahon hanggang mahina, malakas na pag-ulan na posibleng maranasan sa hapon at sa gabi. Rainfall shower pa rin, no, or mga localized thunderstorm ang tatama dyan sa area na yan, kasama na ang shear line, easterlies na atin pong binabantayan. So maging ready po. Kaya din po sa area ng Ilocos Region at Cagayan Valley, no, maulap na panahon hanggang sa malakas at mahina, posibleng maranasan hapon at sa gabi. So tulad po na sinasabi, hindi lamang po kasi mga bagyo active LPA ang dapat natin pinaghahandaan. Mga localized thunderstorm, rainfall shower, yan po ang madalas nating kalaban ngayon, no? Dahil rainy season, hindi porkit sinabing rainy season ay bagyo LPA lang ang nakakapekto sa ating bansa. Marami pong mga factor yan, no, na dapat natin pinaghahandaan. So as of now, apektado rin tayo. May binabantayan rin po tayong active LPA sa may bandang kanluran po, no? At ito po yan, may lakas lamang ngayon na 30 to 35 kilometers per hour. Wala naman pong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. So hindi pa rin natin itong dapat baliwalain dahil nga mga active LPA, mga cloud cluster ay siya nagiging main cause nga po ng bagyo at nagiging malakas ito minsan, no, lalo na extension ng mga LPA na siyang tumatama sa ilang bahagi ng ating bansa. Well guys, patuloy ko po kayong update, and please huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe para mamaya updated kayo sa ating weather update. Maraming salamat po sa inyong lahat.